Nagsisimula ang kwento sa ating bida na si Seiji Sawamura, isang lalaking mas kilala bilang The Mad Dog dahil isa siyang abusado na lumalaban sa kapwa abusado upang tulungan ang mga mahihina. Ang pagkukunwaring ito ang dahilan kung bakit kinatatakutan at nirerespeto siya ng lahat, kabilang na ang mga babae, na siyang pumipigil sa kanya na makahanap ng kasintahan kahit anong pilit niyang manligaw. Isang karaniwang araw habang nasa kwarto siya, sobra siyang nag-iisip at napagtantong hindi na siya magkakaroon ng kasintahan, ngunit alam niyang palagi niyang makakamtan ang pagmamahal ng kanyang kanang kamay na ginagamit niya sa, alam mo na. Sa kabila ng pagkakaroon ng kamay, nawawala ng pag-asa si Seiji sa kawalan ng tunay na kasama at napapasigaw sa langit, wala na akong pakialam kung sino pa, basta sana magkaroon ako ng girlfriend. Natupad ang kahilingang ito nang marinig ng binata ang boses ng isang babae malapit sa kanya, ngunit dahil wala siyang nakikita, inisip niyang nababaliw na siya. Tumakbo siya sa banyo at habang naghuhugas ng kamay, natuklasan niyang ang kanyang kanang kamay ay naging isang magandang babae na may mapusyaw na berdeng buhok. Napasigaw sa gulat ang ating bida at agad na tumakbo palabas ng bahay, at sa labas ay tinanong ang babae kung sino siya at paano siya naging kanyang kanang kamay. Umiwas sa lahat ng tanong ang babae sa pamamagitan ng pagyakap sa kanya dahil matagal na pala siyang kilala at may matinding pagtingin sa kanya. Pagbalik sa loob ng bahay, nabawi ng bida ang kontrol sa kanyang katawan at muling nagtanong kung paano siya naging kanyang kamay. Sagot ng babae, hindi niya alam kung bakit siya naging ganoon ngunit ang alam niya ay masaya siya sa pagiging malapit kay Seiji dahil matagal na siyang may pagtingin dito. Ang pag-amin na ito ay nagpasaya sa bida dahil siya ang unang babaeng nagkumpisal ng pag-ibig sa kanya, ngunit hindi nagtagal ang kasiyahang ito dahil hindi siya komportable sa katotohanang ang babae ay bahagi ng kanyang katawan, lalo pat kontrolado nito ang kanyang katawan na nangangahulugang mababago ang buong buhay niya. Kaya napagdesisyonan ng binata na puntahan ang bahay ng babae upang alamin ang nangyari sa pisikal na katawan nito. Namangha siya sa nakitang mansyon na tinitirhan ng babae kaya naisip niyang baka isa itong prinsesa o katulad noon. Tumunog siya sa doorbell at kinausap ang kasambahay upang itanong ang tungkol sa babae. Sagot ng kasambahay, dinala raw ito sa ospital dahil sa isang problemang medikal. Pagkatapos nito, pinutol ng kasambahay ang usapan kay Seiji kaya lalo siyang nabahala dahil wala siyang ideya kung paano mabubuhay kasama ang bagong kamay niya. Sa kabilang banda, masaya ang babae na makasama siya. Biglang nakatanggap si Seiji ng tawag mula sa kaklase niyang si Osamu Miyahara na nagsabing may dalawang tagahanga raw na gustong makilala siya. Agad siyang tumakbo pauwi at pagdating ay tinakpan ang kanyang kamay upang hindi siya gambulin ng babae sa pag-akit sa mga tagahanga. Tinanggap niya ang mga tagahanga sa bahay na labis ang paghanga sa kanya at plano pa siyang tirhan at tretuhin bilang hari, na siyang nagpalaki sa ego ni Seiji. Nang pumunta sa banyo ang isa sa mga babae, ang isa na may lumapit sa kanya upang halikan siya at kinabahan siyang inihanda ang sarili para dito. Sa kasamaang palad, hindi natuloy ang halik dahil biglang lumitaw ang isa pang babae at sinubukang saktan siya, pero sa kabutihang palad, kumilos agad ang kanyang kamay. Namangha ang dalawang babae sa mabilis na kilos ni Seiji at napilitang umamin na pumunta sila upang ipaghiganti ang mga kasintahan nilang abusado na pinadala niya sa ospital. Hindi nagdalawang isip ang bida na maglabas ng kutsilyo upang takutin sila kaya napaatras at tumakbo palayo ang mga babae. Pagkaalis nila, tiningnan ng binata ang kanyang kamay upang tiyaking ayos lang ang babae. At kahit sugatan ito, masaya siyang naprotektahan si Seiji. Tinanong siya ni Seiji ng pangalan dahil gusto niyang mas mapalapit dito. Sagot ng babae, siya si Midori Kasegano. Sa sagot na ito, ipinaalam ni Seiji kay Midori na mula ngayon ay susubukan niyang maging mas maunawain dito. Napalambot nito ang puso ng babae kaya binigyan niya ng isang matamis na halik ang binata. Lumipas ang isang araw at nagising si Midori na masaya dahil natutulog sa tabi niya ang lalaking gusto niya. Sinubukan niyang sorpresahin ito ng masarap na almusal ngunit nakalimutan niyang bahagi siya ng katawan ni Seiji kaya nauwi ito sa isang malaking kalituhan. At parang hindi pa sapat iyon, habang papunta sila sa paaralan ay ipinakita ng babae kay Seiji ang t-shirt na tinahi niya kagabi habang natutulog ito. May nakasulat ditong, I love Seiji, na, kapag pinagsama sa insidente ng almusal, ay tuluyang sumire sa pasensya ng binata. Sa paaralan, napansin ng lahat ang kanyang kanang kamay at nagsimulang kumalat ang tsismis na nawalan siya ng kamay habang nakikipaglaban sa mga abusado mula sa ibang paaralan. Pinaniwalaan ng lahat ang maling tsismis na ito, lalo na ni Miyahara at ni Takato Ayas, ang class representative. Kinamumuhian niya si Seiji dahil iniisip niyang masamang ehemplo ito sa paaralan dahil sa palagi nitong pakikipaglaban. Ngunit ang pagkamuhi ay napalitan ng pag-ibig nang iligtas siya ni Seiji mula sa mga abusadong gustong dukutin siya.
Kalaunan, nahuli si Mihara ng isang grupo ng mga abusado at agad siyang pinuntahan ni Seiji upang iligtas. Pagdating sa lugar, hindi nakipaglaban ang binata, bagkus ay hinayaan niyang bugbugin siya hanggang mapagod ang mga ito at umalis. Ginawa ito ni Seiji upang maiparamdam kay Mihara na mahalaga siya, at alam niyang kung nilabanan niya ang mga abusado, baka bumawi sila sa pamamagitan ng pagdukot sa ibang estudyante, at ayaw niyang mangyari yun. Napaluha si Mihara sa simpleng kilos na ito. Si Ayas na nanunood ng buong pangyayari ay unti-unting nakakaramdam ng kakaiba sa kanyang puso, na pagtatanto niyang hindi lang pakikipaglaban ang laman ng isip ni Seiji. Kinabukasan, umupo siya sa tabi nito para panuulin siya ng may pagmamahal habang nakatingin naman ito sa ibang direksyon. Pagkatapos ng klase, bumisita ang bida sa mansyon ni Midori upang malaman kung may matutuklasan siya tungkol sa pisikal na katawan ng dalaga sa pagkakataong ito. Sa kabutihang palad, pinayagan siya ng ina ng dalaga na si Haruka na makapasok, at kahit na nagtataka siya kung paano siya kilala ng ginang, agad niyang naiintindihan ang sitwasyon. Lumalabas na kilala siya nito sa pamamagitan ng anak niya dahil ikinwento ni Midori ang lahat tungkol kay Seiji at ang pagmamahal niya rito. Nakita ni Haruka ang walang malay na katawan ng anak at nagsimulang umiyak habang tinatanong kung kailan pa ito muling gising. Bilang tugon, sinubukan ni Seiji na ipakita sa kanya na ayos lang ang anak niya sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang kanang kamay, ngunit hindi pumayag si Midori. Nang umalis ang ginang, tinanong ni Seiji si Midori kung bakit ayaw nitong magpakita sa kanyang ina, at sinabi niya na ayaw niyang makita siya ng kanyang ina sa ganitong kalagayan dahil baka masaktan lang ito ng labis. Naiintindihan ito ng binata kaya binago niya ang usapan. Pumasok sa isipan niya ang ideya na subukang pag-isahin si Midori at ang pisikal nitong katawan para makita kung may mangyayari, ngunit nagkamali siya at hindi sinasadyang naalisan ng damit ang katawan ng dalaga, nauwi sa isang nakakahiyang sitwasyon na lumala pa nang makita siya ng mga butler ng mansyon. Nagalit sila at hinabol siya palabas ng mansyon habang sinasabihan siyang huwag nang bumalik pa. Samantala, malungkot pa rin si Haruka at umiiyak para sa anak niya. Mula sa malayo, nararamdaman ni Midori ang sakit ng kanyang ina at nagsimulang umiyak din. Sa kanyang isipan, pinapaalam niya sa kanyang ina na ayos lang siya at hindi ito dapat mag-alala dahil nasa mabuti siyang kamay. Isang bagong araw na naman at tinapos ng ating bida ang simpleng gawain ng pagsuri sa perang ipinadala ng kanyang mga magulang. Sa kabutihang palad, ayos ang lahat at masaya siyang may sapat na pera para makaraos ngayong buwan. Bilang pagdiriwang, naghanda si Midori ng masarap na tanghalian para sa kanya, at sa harap ng masarap na pagkain, naisip ng binata na isama siya sa isang restoran mamayang gabi. Natuwa si Midori at inakala niyang isang date ito, kaya nagplano siyang manahin ng damit para maging elegante. Dahil dito, nagalit si Seiji at pinagsabihan siyang hindi kailangan magbihis ng mag-ara dahil simpleng hapunan lang ito. Nalungkot si Midori at malapit nang umiyak nang biglang lumitaw sa likod ni Seiji ang isang nakakatakot na babae, si Rin, ang nakatatandang kapatid ng bida. Pumunta siya roon para kunin ang pera ng kanyang kapatid, at bagamat madali niya itong nakuha sa una, nang makita niya si Midori ay napasigaw siya sa takot at nahulog ang pera pabalik sa kamay ng bida. Matapos nito, sinimulang interviewin ni Rin si Midori ng personal, na ayaw ni Seiji, pero ito mismo ang gusto ni Rin dahil gustong-gusto niyang nakikitang nahihirapan ang kapatid niya. Sa labas ng bahay, dumating ang isang grupo ng mga gang member para bisitahin ang babae. Paglabas niya, sinuntok niya ang ilan sa kanila dahil siya pala ang leader ng gang. Mahal na mahal siya ng kanyang mga kasamahan kaya hindi nila iniinda ang pananakit niya. Inimbitahan ni Rin ang lahat sa hot spring at sinabi niyang si Seiji ang magbabayad para sa lahat. Siyempre, ayaw ng binata pero napilit pa rin siya ng kapatid niya gamit ang ilang suntok. Matapos ang mahabang biyahe papuntang hot spring, nag-check-in ang grupo sa isang hotel kung saan nagsimula silang uminom at magbiruan habang kumakain si Seiji at Midori ng hiwalay. Nagpakitang gilas ang mga gang member para kay Rin gamit ang iba't ibang tricks, kabilang na ang pananakit sa sarili, para lang mapatawa siya. Sa kasamaang palad, wala ni isa ang nakapagpatawa sa kanya kaya sinigawan at sinaktan niya sila. Sinabi ni Rin na kailangan nilang gumawa ng mas extreme para matawa siya, kaya ipinakita niya si Midori bilang perpektong halimbawa ng nakakatawa, dahil natatawa siya sa katotohanang may cute na babae sa kanang kamay ng kanyang kapatid. Lahat ng mata ay napatingin kay Midori na hindi alam kung paano akto sa sitwasyon. Tinanong ng isa sa mga miyembro si Seiji kung siya ba ay isang ventriloquist at sumagot siya ng oo, pero hindi ito nagtagal dahil nang lapitan ni Midori ang isa sa kanila gamit ang parehong kamay, napilitan si Seiji na suntukin ito para ipagtanggol siya. Ang suntok na iyon ang naging simula ng bugbugan ng buong grupo at nagpatuloy ang labanan buong gabi.
Kinabukasan, naligo ng magkasama ang bida at si Midori, nakaranas ng isang awkward pero tender na sandali, ngunit ito'y naputol sa pagdating ni Rin na nagdesisyong sumama sa kanila. Sabay silang nagbabad sa hot springs, kung saan hindi napigilan ni Midori na tanungin si Marin tungkol sa nakaraan ni Seiji. Hindi nag-aksaya ng oras ang babae at nagsimulang ikwento ang kabataan ng kanyang kapatid habang pinananatiling nakalubog sa tubig si Seiji para hindi niya marinig ang usapan. Mahirap ang kabataan ng bida dahil palagi siyang inaasar ng ibang bata sa pagiging loner. Sa kabutihang palad, palaging ipinagtatanggol siya ng kanyang ate laban sa mga bully. Pero dumating ang puntong napagod na rin siya kaya't tinuruan niya ito sa loob ng isang linggo para matutong ipagtanggol ang sarili. Matapos ang isang linggong training, naging matatag si Seiji sa isip at emosyon, ngunit hindi sapat para talunin ang buong grupo ng masasamang bata. Ang maganda, hindi siya sumuko sa pagkatalo, bagkus, ginawa niya itong simula ng panghabambuhay na training upang labanan ang masasama at protektahan ang mahihina. Isang bagay na ipinagmamalaki ng kanyang ate at ni Midori na lalong nahulog ang loob sa kanya. Samantala, nawalan ng malay si Seiji dahil matagal siyang nasa ilalim ng tubig. Kinaumagahan, nagising siya sa Hot Springs Hotel na may masamang balita, umalis na ang kanyang ate at grupo, iniwang wasak ang kwarto. Malaking dagok ito sa pananalapi ni Seiji dahil siya ang kailangang magbayad ng lahat ng gastos. Pag-uwi, naghanda siyang matulog matapos ang mahabang araw, habang gising pa si Midori at nagsusulat sa kanyang diary kung gaano siya kasaya na mas nakilala pa ang buhay ng lalaking gusto niya. Kinabukasan, habang kumakain ng ice cream ang mga bida, biglang bumahing si Seiji dahil sa pagbabago ng panahon, at aksidenteng nadumihan ang damit ni Midori kaya nagpasya siyang dalhin ito sa tindahan para bilhan ng bagong damit. Dahil walang maliit na size, dinala niya ito sa tindahan ng action figures. Doon, medyo nailang ang bida sa paligid dahil puro nerdy na lalaki ang nandoon at ayaw niyang makita siya roon dahil tough guy ang imahe niya, kaya sinubukan niyang manatiling low profile. Ngunit hindi niya inasahan na mahahanap siya roon ng kaklaseng si Shuichi Takamizawa. Si Takamizawa ang perpektong halimbawa ng nerdy guy, mahilig sa character figures at galit sa totoong babae dahil sa tingin niya masama ang mga ito. Ang ideal girl niya ay dapat sunod sunyerin at maliit tulad ng mga figure. Nang maunawaan ito ng bida, kinabahan siya dahil pasok si Midori sa description at natakot siyang mahulog ang loob ni Takamizawa kay Midori. Kaya hindi niya pinayagang makalapit ito. Ngunit nang marinig ni Takamizawa si Midori, natarante si Seiji at sinuntok siya hanggang mawala ng malay, tinapos ang problema sa ugat. Ang downside, hindi sila nakabili ng bagong damit para kay Midori, pero ayos lang dahil marunong naman siyang magtahi. Kinabukasan, pumasok si Seiji sa paaralan at habang nasa klase ay nakatanggap siya ng sulat mula kay Takamizawa, isang imbitasyon na mag-usap sa rooftop pagkatapos ng klase. Lumabas na may nalalaman ang nerdy guy tungkol sa kanyang kanang kamay. Pagkatapos ng klase, nagkita sila sa napag-usapang lugar, at agad lumuhad si Takamizawa, nagmamakaawa na ipakita sa kanya ang kanang kamay. Napansin niya kasi ang isang maliit na babae roon. Nagsalita si Midori sa bida, sinabing siya na ang bahala at magpapanggap na puppet. Kaya ipinakita ni Seiji ang puppet kay Takamizawa na si Midori. Sa simula, maayos ang lahat, pero nang bumahing ang babae, napilitan ng bida na umalis agad sa lugar sa paniniwalang nadiskubre ni Takamizawa ang kanyang sikreto. Ilang araw ang lumipas, sinimulan siyang sundan ni Takamizawa, at sa proseso ay nadiskubre niyang nakakapagsalita at kumikilos ang puppet na parang normal na tao. Kaya't lalong lumapit si Takamizawa sa bida, at sa isang pagkakataon ay nakita niya ng harapan si Midori. Sa sobrang tuwa niya, pinuri niya ito ng todo. Pero hindi papayag si Seiji na makaligtas si Takamizawa kaya't nagpasya siyang patalsikan ito para hindi niya maipakalat ang kanyang sikreto. Hindi inirerekomenda ni Takamizawa na gawin iyon dahil wala namang pakinabang sa kanya at sisirain lang ang kanyang reputasyon. Imbes yun, iminungkahi niyang makipagkasunduan, na agad namang tinanggap ng lalaki. Ang kasunduan ay maaari siyang mapalapit kay Midori at landiin ito, dahil ang isang babaeng parang buhay na manika ay ang ideal type niya. Binilhan ng nerdy guy ang babae ng mga damit na lubos niyang ikinatuwa, kaya't taos-pusong nagpasalamat ito sa kanya. Ang problema, ang simpleng pasasalamat na ito ang nagtulak kay Takamizawa na ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Midori, na nagsabing kahit hindi pa sila lubusang magkakilala ay gusto niya itong maging kasintahan dahil siya ang ideal type niya. Sa kanyang pagtatapat, sinagot siya ni Midori na hindi niya matutumbasan ang damdamin nito dahil mahal niya si Seiji at wala siyang balak palitan ang pagmamahal na iyon sa kahit na ano.
Matapos masaktan si Takamizawa, sinabi ng babae na maaari naman silang maging magkaibigan. Tinanggap ito ng nerdy guy, pero masyado niyang sineryoso ang pagiging kaibigan kaya't hindi siya nag-atubiling hilingin sa kanya na magsuot ng mapang-akit na kasuotan, na siyang ikinainis ni Midori pati na rin ng pangunahing bida, na nagturo sa kanya ng leksyon. Mabisang leksyon ito dahil kinabukasan ay hindi na maalala ni Takamizawa ang mga nangyari, bagay na ikinasaya ng ating bida. Pagkalipas ng ilang araw, masyadong natagalan si Seiji sa pagkain ng almusal kaya nagmadali siya papuntang paaralan. Sa kasamaang palad, nahuli siya at mula sa malayo'y nakita niyang isinara na ni Gori, ang guro sa pisikal na edukasyon, ang pangunahing pasukan. Ginamit ni Seiji ang kanyang parkour skills para tumalon sa guro at matagumpay na makarating sa kanyang klase. Ngunit dahil dito, nagsimula ang alitan sa pagitan nila. Pagkatapos ng klase, habang umiihi si Seiji, inistorbo siya ng guro para ipakita ang kanyang awtoridad. Siyempre, hindi papayag si Seiji na basta nalang pag-alitan ng isang ordinaryong guro kaya't binigyan niya ito ng nararapat na leksyon. Hindi ito naging magandang ideya dahil sa susunod na klase ng Kei, gumanti ang guro sa pamamagitan ng pagpapagawa sa kanya ng one-arm push-ups. Nakaya naman ito ng bida pero labis siyang nahirapan. Pag-uwi, sobrang pagod si Seiji sa parusa ni Gori at lalong lumala ang kalagayan niya ng aksidenteng makainom siya ng isang bagay na sobrang tapang para sa kanyang tiyan, dahilan para mawalan siya ng malay. Ano na ang gagawin ko? Tanong ni Midori, na literal nang naging kanang kamay ng bida. Inasikaso ng babae ang lahat ng mga gawaing bahay ni Seiji at pati na rin ang mga personal niyang pakikitungo sa ibang tao. Ngunit ito ay ganap na nabigo dahil ang mga taong kinausap ni Midori ay labis na natakot sa mas bruskot matapang na anyo at ugali ni Seiji. Gayunpaman, nakabuti rin ito dahil hindi na siya ginulo ng mga ito. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, nauwi rin sa wala dahil kinabukasan ay nilanat si Midori. Ngayon, si Seiji naman ang naging kanang kamay ng babae. Sa kabila ng malamig niyang personalidad, inalagaan niya si Midori na parang kasintahan, kinumutan ito at ipinagluto ng masarap na sopas, na labis na ikinatuwa ng babae. Sa ibang eksena, makikita si Ayas na naghahanap sa bahay ng binata para ibigay ang mga aralin sa klase. Ngunit ginagamit lang niya ito bilang dahilan para makasama si Seiji. Sa kasamaang palad, naligaw siya sa kanilang lugar, pero sinuwerte siyang matagpuan si Shiori, isang batang babae na agad niyang nilapitan para humingi ng tulong. Hindi alam ni Ayas na si Shiori ay kapitbahay ni Seiji, may matinding paghanga sa kanya, at inis sa mga babaeng lumalapit sa binata. Kaya't hindi siya tinulungan ni Shiori, at sa halip ay kinuha ang mga papel ni Ayas at siya na mismo ang nag-abot nito kay Seiji. Samantala, patuloy ang pag-aalaga ni Seiji kay Midori, at sa gitna nito ay unti-unting nararamdaman niya ang espesyal na damdamin para sa kanya, dahil dati palagi siyang nag-iisa at ngayon ay may taong inaalagaan siya at kasama palagi. Kinabukasan, gumaling na si Midori mula sa kanyang lagnat, bagay na ikinatuwa ni Seiji. Ngunit hindi pa rin tapos ang problema dahil muli na namang pinarusahan ni Gori si Seiji sa klase ng Kei. Pinagsikapan ng bida na patunayan sa guro na kaya niyang tapusin ang parusa. Maayos ang simula, pero pagdating sa ika-siyam na pull-up ay nanghina ang kanyang kaliwang braso, dahilan para muntik na siyang mahulog. Buti na lang, dumating si Midori sa tamang oras at ginamit ang lahat ng kanyang lakas para tulungan ang binata na makaabot sa ika-100 pull-up. Sa tagumpay na ito, labis na napahiya ang guro. Si Seiji naman ay taos-pusong nagpasalamat kay Midori at sinabing masaya siyang nandyan siya sa buhay niya, dahil palagi niya itong maaasahan. Kinabukasan, sa gitna ng isang maulang araw, mabilis na naghahanda ang batang lalaki para pumasok sa paaralan dahil muli siyang nahuhuli. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito ay hindi siya nag-atubiling humingi ng tulong kay Midori para hawakan ang payong, isang bagay na ginawa niya ng walang kahirap-hirap, at sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Seiji na mahalaga siya. Sa isang magandang linggo, walang plano para sa araw na iyon kaya naisipan ni Midori na makipag-date sa pangunahing tauhan, ngunit natabunan ang planong ito ni Shiori na lumapit kay Seiji upang makasama siya buong araw. Lumalabas na may planong puremilyang biyahe ang pamilya ng bata ngunit hindi niya gusto ito dahil kailangan niyang makasama ang bagong asawa ng kanyang ama. Dahil hindi sasama si Shiori sa biyahe, ipinagkatiwala ng kanyang ama kay Seiji ang pag-aalaga sa kanya, na ikinatuwa ng bata dahil matagal na niyang gustong makasama ang lalaki. Si Midori naman, sa kabilang banda, ay nalungkot dahil hindi natuloy ang date nila ni Seiji. Hindi lang lungkot ang naramdaman ni Midori kundi pati selos dahil masyadong malapit si Shiori sa pangunahing tauhan. Si Ayas na nakakita kay Seiji na kasama ang batang babae ay nagselos din at hindi naiwasang maisip na baka sa paglipas ng mga taon ay si Shiori ang maging asawa ni Seiji.
Makalipas ang ilang sandali, pumunta ang lalaki at si Shiori sa arcade para maglaro ng fighting game. Eksperto sa larong ito ang batang babae at madaling nanalo sa unang round. Lumalabas na natalo si Seiji dahil kay Midori na walang alam sa mga laro at hindi alam kung para saan ang bawat pindutan kaya nagbigay siya ng maling instruksyon para sa susunod na round. Sa bagong round na ito, lamang ang lalaki, ngunit nakahabol si Shiori at muntik na siyang matalo muli. Sa isang himalang pangyayari, nagawang gawin ni Seiji at Midori ang isang ultra combo na tinalo si Shiori, ngunit lumabas na ang gumawa ng combo ay walang iba kundi ang nakatatandang kapatid ng lalaki. Napansin niya na nasa labas si Seiji kasama si Shiori at maling inakala na gusto ito ng kapatid niya, na malinaw namang hindi totoo kaya't nakahinga ng maluwag si Rin. Gayunpaman, napansin niya na may nararamdaman si Shiori para kay Seiji kaya hindi siya nag-atubiling i-blackmail ang bata. Sabing tuturuan niya ito para balang araw ay maging asawa ng kanyang kapatid. Hindi na nagsayang ng oras si Rin at sinimulan ng training ni Shiori kinabukasan, binibigyan siya ng mga payo kung paano magbihis upang mapansin ni Seiji, ngunit kahit anong estilo ang ipakita ni Shiori ay wala siyang nakukuhang atensyon mula sa pangunahing tauhan. Kaya ginamit ni Rin ang kanyang huling baraha at pinlano ang isang sitwasyong magkakaroon ng malapitang tagpo si Shiori at Seiji sa banyo, kung saan nalaman ng lalaki na lahat ng ginawa ng bata ay dahil kay Rin. Hindi siya nag-atubiling pagsabihan ang kapatid na babae. Nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan ng magkapatid na natapos ng sumigaw si Shiori para ipaliwanag kay Seiji na ginawa niya iyon dahil mahal niya ito. Umiiyak ang bata dahil hindi siya pwedeng maging nobya ng pangunahing tauhan dahil isa pa siyang bata, ngunit ipinaliwanag ni Rin na may nobya na si Seiji. Ibinunyag ng babae kay Shiori ang tungkol kay Midori, at nang makita ito ng bata ay nawalan siya ng malay. Pagkatapos nito, umalis si Rin sa lugar, matagumpay na inis ang kanyang kapatid gamit si Shiori bilang cane. Si Seiji naman ay ipinaliwanag sa bata na ang nakita niya sa kanyang kanang kamay ay wala kundi imahinasyon lamang, na agad namang pinaniwalaan ng bata. Pagkatapos nito, hiniling ng lalaki na umuwi na si Shiori dahil gabi na, ngunit tumanggi itong umuwi dahil hindi niya matiis ang kanyang bagong ina. Sa pagkakataong iyon, dumating ang babae para sunduin siya pauwi. Tumanggi si Shiori at sumigaw na hindi siya uuwi, sa katunayan, plano niyang manirahan kasama si Seiji. Patuloy na sumisigaw si Shiori sa kanyang bagong ina na hindi siya uuwi at ipinaliwanag ang dahilan. Sinabi ng bata na miss niya ang dati niyang ina na pumanaw na at nararamdaman niyang sagabal siya sa relasyon ng kanyang ama at ng bagong ina. Bukod dito, hindi niya matiis na sobrang pilit ang babae sa pagpapasaya sa kanya dahil nakakainis ito. Bilang tugon, sinampal siya ng babae at inamin na lahat ng ginagawa niya para mapasaya si Shiori ay dahil tunay niyang mahal ang ama ng bata at ang pinakagusto niya sa mundo ay bumuo ng isang buo at masayang pamilya. Ang sinseridad na ito ang pumukaw sa puso ng bata at ngayon ay unti-unti siyang nagkaroon ng damdamin para sa kanyang bagong ina. Dahil dito, mas naging maayos ang pakikitungo nila sa isa't isa at umuwi na silang magkasama. Kinabukasan, habang nagkakaroon ng break sa klase, inisyatibo ni Ayas na imbitahan ang pangunahing tauhan para manood ng pelikula sa sinehan. Tinanggap ito ng walang pag-aalinlangan dahil ang pelikulang iniimbitahan siya ay isang pelikula na matagal na niyang gustong mapanood. Sinabi ng babae ang oras at lugar kung saan sila magkikita bago magsimula ang pelikula, at pagkatapos ay umalis siya ng may formal at malamig na paraan. Bagamat matapos mawala sa paningin si Seiji, naramdaman niyang masaya siya na tinanggap ni Seiji ang imbitasyon niyang manood ng pelikula. Si Midori naman, sa kabilang banda, ay hindi mukhang masaya sa nangyari, dahil alam niyang ang paglabas na ito sa sinehan ay isang date, bagamat hindi pa ito napapansin ng pangunahing tauhan. Kinabukasan, makikita si Ayas na nagpaplano ng perpektong date kay Seiji. Nagsulat siya ng listahan ng mga hakbang na susundin upang maging kasintahan ng pangunahing tauhan. Ang unang hakbang ay magbihis ng maganda at elegante para sa batang lalaki, ngunit sa kanyang sorpresa, hindi ito gumana dahil ang tanging naiisip ni Seiji ay manood ng pelikula. Kaya't lumipat siya sa ikalawang hakbang, na makiisa sa karamihan upang mapilitang buhatin siya ng lalaki. Sa kasamaang palad, hindi rin ito gumana dahil ang babae ay naitulak ng isang hindi kilalang tao at nauhag sa isang estatwa na inakala niyang si Seiji. Nang magsimula ang pelikula, lumipat si Aya sa ikatlong hakbang, na sumigaw ng takot at niyayakap ang lalaki tuwing may nakakatakot na eksena sa pelikula. Muli, hindi ito gumana dahil nang magtangkang sumigaw si Ayas, si Midori na ang unang sumigaw, at mukhang madidisturb ni Seiji ang babae. Ngunit sa kabutihang palad, kumilos si Seiji nang mabilis upang itago si Midori. Hindi nagtagal, patuloy si Ayas sa pagsubok na yakapin ang lalaki, ngunit iniiwasan siya ni Seiji sa bawat pagkakataon.
Dahil dito, lumipat ang babae sa ikaapat na hakbang, na maglakas loob na hawakan ang kamay ni Seiji. Sa paggawa nito, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam at nagsimulang mag-isip na ang kamay ng lalaki ay may kakaibang hugis. Siyempre, ito ay dahil hawak na pala niya ang kamay ni Midori. Kaya't tinanong ng lalaki na muling itago si Midori mula kay Ayas sa pamamagitan ng pagpapanggap na ang kamay ni Midori ay kanya. Sa kabutihang palad, naniwala ang babae dito at nang akalain niyang kamay ni Seiji ito, naging masaya siya. Bilang resulta nito, sa pagtatapos ng pelikula, iniimbitahan siya ng babae na maghapunan sa kanilang bahay. Tinanggap ito ng lalaki ng walang pag-aalinlangan dahil siya'y gutom. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Midori na delikado ang pumunta sa bahay ng isang babae ng ganoon na lang dahil maaaring may mangyari sa kanilang dalawa. Ngunit hindi nakinig si Seiji dahil siya ay nasa isang krisis sa pananalapi at ayaw niyang mawalan ng pagkakataon na kumain ng libre sa ibang tao. Sa bahay ng babae, muling sinubukan ni Ayas na manalo sa puso ng lalaki habang nagluluto ng masarap na pagkain para sa kanya. Ipinaalam niya na maliligaw siya, umaasang haharangan siya ng lalaki. Sumagot lang siya ng okay, na nag-iwan sa babae na devastated habang naliligo. Iniisip kung gaano niya kamahal ang lalaki mula nung araw na iniligtas siya nito mula sa pang-aabuso. Nawalan siya ng pag-asa, ngunit dumating bigla si Seiji sa likod ng pinto ng banyo. Akala niya ay pumasok siya at minanmanan siya upang magkaroon ng mas malapit na interaksyon, ngunit ang totoo, pumunta ang lalaki upang ipaalam na nasusunog na ang pagkain. Agad na nagmamadali si Ayas upang patayin ang kalan, ngunit paglabas niya ng banyo, nakita niyang wala nang saplot ang lalaki. Nakaramdam ng hindi komportable ang babae at nagsimulang maglagnat, kaya siya ay nahulog. Makalipas ang ilang oras, nang magising siya, nakatagpo siya ng isang sulat na mula kay Seiji, na nagsasabing masarap ang pagkain na niluto niya, kahit nasunog. Nagsulat din siya na sana ay magpagaling siya mula sa lagnat. Bilang tugon, nakaramdam ng kaligayahan at ginhawa ang babae at nawala ang lagnat. Bilang para sa pangunahing tauhan, hindi siya bumalik sa bahay, kundi nagpunta siya sa isang parke upang pagmasdan ang lungsod kasama si Midori. Hindi ito ideya ng lalaki kundi ng babae, na laging nais magkaroon ng ganitong sandali kasama si Seiji mula nang siya'y magka-crush sa kanya. Ipinahayag ni Midori na siya'y masaya na nandyan siya at kasama ang lalaki habang pinagmamasdan ng lungsod, na ito raw ang kanyang pinakapangarap. Bilang tugon, namula si Seiji at naging nerbyoso. Dahil hindi niya matanggap ang mga romantikong galit ni Midori, nagpasya siyang umalis sa parke. Nang magtanghali, nagsulat siya sa kanyang talaarawan na siya'y masaya na natupad ang kanyang pangarap na makakita ng lungsod kasama si Seiji, at ito'y isang bagay na itatangi niya habang buhay. Sa isang ganap na bagong araw, nagkaroon ng pagbabago nang ang protagonist ay naging kamay ni Midori at nagalak naman si Midori dahil mayroon na siyang katawan. Ang biglaang pagbabagong ito ay ikinatuwa ng babae dahil muling magagamit niya ang kanyang mga paa at makakapamuhay ng normal. Ang downside ay napunta sa protagonist na bilang kanang kamay ng babae ay kailangan niyang sundin ang lahat ng sinasabi at ginagawa nito. Ang unang desisyon ni Midori sa kanyang bagong katawan ay pumunta sa tindahan para bumili ng damit para sa batang lalaki. Sa daan patungong tindahan, naintriga ang babae ng isang nagtitinda ng kamote at hindi nakatiis sa tukso na kumain ng kamote. Matapos kumain, bumalik si Midori sa kanyang orihinal na misyon na bumili ng damit para kay Seiji. Ang tindahan na kanilang pinuntahan ay ang parehong tindahan na nakita ilang sandali na ang nakalipas, ang tindahan ng mga figure ng anime characters. Dito, nag-e-enjoy ang babae sa pagbibihis kay Seiji ng iba't ibang mga damit ng anime characters na parang laruan. Isang bagay na malinaw na ikinaiirita ni Seiji, ngunit hindi ito gaanong nakakasama sa kanya kumpara sa kanyang nakitang isang adultong lalaki na kumuha ng mga candid photos ni Midori sa likod ng kanyang mga mata. Bilang tugon sa nakakadiring gawain, tumalon ang protagonist upang ipagtanggol si Midori, ngunit bago pa siya makapagligtas, nauuna si Takamizawa at nanag. Ipinakita ng nerdy boy ang adultong lalaki sa harap ng lahat, na nagpilit nitong umalis. Nagpasalamat si Midori kay Takamizawa sa pagtulong sa kanya at pagkatapos ay umalis sila sa tindahan. Sa kabilang banda, nakakaramdam ng kaunting selos at lungkot si Seiji dahil hindi siya naging bayani para kay Midori at inamin niyang kung siya ay nasa orihinal niyang katawan, magtuturo siya ng leksyon sa lalaki. Kinabukasan, bumalik si Midori sa tindahan dahil hindi siya nakabili ng damit para kay Seiji noong nakaraang araw. Pagpasok niya, nagsisi ang babae at nagdesisyon na umatras, ayaw nang muling maranasan ang nangyaring sitwasyon. Kaya't ang pinakamagandang ideya na naisip niya ay pumunta sa isang tindahan ng tela upang gumawa ng damit para sa batang lalaki.
Sa daan patungong tindahan, tinanggihan siya ng kaklase niyang si Iwasaki na iniimbitahan siyang mag-spend ng hapon sa isang cafe upang mag-catch up. Sa cafe, ikinukwento ni Iwasaki kay Midori ang lahat ng tsismis sa paaralan, mga love affair, confession, drama, at iba pa. Habang nakikinig sa lahat ng ito, hindi maiwasan ni Midori na makaramdam ng kalungkutan dahil na-miss niya lahat ng iyon noong naging kanang kamay siya ni Seiji, at lalong bumigat ang pakiramdam niya nang iwasan siya ni Iwasaki dahil nagsasanay ito para makapasok sa Fine Arts Academy pagkatapos ng paaralan. Dahil dito, nagsimula siyang umiyak, iniisip na ang mga kaklase niya ay may mga plano na sa hinaharap, habang siya ay nananatiling nakatali sa nakaraan. Nakita siya ng protagonist na umiiyak kaya't pinapayuhan siyang habulin si Iwasaki at ipahayag ang nararamdaman, ngunit nang tumawid siya sa pintuan ng cafe, bumalik sa normal ang lahat. Ibig sabihin ay muling naging kanang kamay siya ni Seiji. Lumabas na ang lahat ng mga nangyaring ito sa mga nakaraang araw ay wala kundi isang panaginip na kanilang naranasan. Dahil sa panaginip na ito, napagtanto nilang pareho ang pananaw ng isa't isa kung paano nila tinatahak ang kanilang mga araw-araw na buhay mula nang magbago ang kanilang mga buhay nang maging kanang kamay ng isa't isa. Bukod sa pag-unawa sa pananaw ni Midori, ipinapaabot ng protagonist sa kanya na hindi siya istorbo sa kanya tulad ng akala niya, at sa katunayan, pinahahalagahan at hinahangaan niya ang lahat ng tulong na ibinigay niya sa mga panahong ito. Sa isang ibang eksena, makikita si Takamizawa na pilit na naaalala ang babaeng may berdeng buhok na nakita niya kanina, at pagkatapos mag-isip ng matagal, naalala niyang siya ay walang iba kundi si Midori, ang kanang kamay ni Seiji. Agad nagsimula ang Nerdy Boy sa paggawa ng isang website na nakalaan para kay Midori kung saan nag-upload siya ng mga litrato nito, na syempre ay kinuha ng walang pahintulot ni Midori. Kaya't nang malaman ito ni Seiji, hindi nag-atubiling magplano ng isang masakit na leksyon para kay Takamizawa. Matapat na humiling ang protagonist sa Nerdy Boy na isara ang website, na tinanggap nito ngunit sa kondisyon na magtrabaho si Seiji para sa kanya, at pinilit siyang tanggapin ang alok na may magandang kabayaran. Tinanggap ni Seiji ito nang walang pag-aalinlangan dahil, tulad ng alam natin, hindi maganda ang kanyang pinansyal na kalagayan. Hindi nagtagal at pinagsisihan ni Seiji ang pagtanggap na magtrabaho kay Takamizawa nang matutunan niyang ang negosyo ng Nerdy Boy ay may kinalaman sa pagbebenta ng iba't ibang mga action figure ni Midori sa iba't ibang posisyon at damit sa isang otaku event na tinatawag na One Comic. Bagaman unang tutol si Seiji sa pagbebenta ng mga produktong may kinalaman kay Midori nang walang pahintulot nito, napilitan siyang maging bahagi ng negosyo ni Takamizawa nang malaman niyang makakakuha siya ng 50% mula sa lahat ng mabebenta. Kaya't nagsimula na ang bentahan ng mga produkto ni Midori, ngunit sa kasamaang palad, hindi masyadong pinansin ng mga tao ang kanilang booth. Nagpatuloy ito hanggang sa magtangkang manguna si Midori at magsikap na maakit ang atensyon ng mga tao, na mabilis niyang naabot dahil sa tulong ng babae. Dahil dito, ang mga tao ay gumastos ng lahat ng kanilang pera sa pagbili ng mga figurine mula sa booth ni Takamizawa, hanggang sa wala nang natirang ibebenta. Bilang resulta, nagalit ang mga tao sa nerdy na batang lalaki at teen threat na sirain ang kanyang booth. Nagsimula ang lahat mag-alok ng pera upang makuha si Midori, ngunit ang nanalo sa auction na ito ay si Kyumoto Masami, isang mayamang collector ng action figure. Nag-alok siya ng 500 yen sa protagonist upang ibigay kay Midori, ngunit kahit na nakakaakit ang alok, sinabi ng batang lalaki na hindi ibebenta si Midori dahil siya'y may malalim na pagmamahal at pagpapahalaga sa kanya. Naantig si Kyumoto sa pahayag ng protagonist, pati na rin ang crowd, kaya't tinawag nilang Seiji, ang Diyos ng mga nerds, at bilang pag-alala dito, nagdesisyon silang magpa-group photo upang ipagdiwang ang magiting na sandali. Kahit na hindi komportable si Seiji sa lahat ng ito, iniwasan na lang ang isyong ito. Kinabukasan, lumapit si Takamizawa kay Seiji para humingi ng payo sa pag-ibig dahil siya'y in love sa isang babae, at ito'y tunay na babae. Walang balak ang protagonist na tulungan siya dahil sa kakulangan niya ng karanasan sa mga babae, ngunit pinilit ni Midori na pag-isipan niyang mabuti at kumbansihin siyang tumulong. Sa kagulat-gulat ng protagonist, ang babaeng pinaibig ni Takamizawa ay kamukha ni Marin, ang karakter mula sa anime na obsesyon ng nerdy na batang lalaki. Nang matuklasan ni Seiji at Midori na maaaring gumawa ng kalokohan si Takamizawa sa babae na si Takiguchi Yuma, nagdesisyon silang tulungan siya ngunit gawing kabiguan ang plano. Iminungkahi ng protagonist na magpakita si Takamizawa ng pagiging matapang at tiwala, at anong mas magandang paraan para gawin ito kundi sa pagbibihis bilang isang delinquent at pagpapakita ng ganitong ugali. Sa gulat ni Seiji at Midori, bigo ang plano dahil hindi natakot si Takiguchi sa bagong hitsura at ugali ni Takamizawa, bagkus natuwa pa siya. Kaya't nagdesisyon ang protagonist na gamitin ang huling baraha, ang magpanggap bilang isang tough guy upang harapin si Takamizawa.
Muli, nabigo ang plano ng batang lalaki nang yakapin ni Takamizawa ang papel ng pagiging tough guy na handang ipagtanggol ang babaeng gusto niya kahit na magbuwis pa siya ng buhay. Sa ganitong malaking pagpapakita ng pag-ibig, napagtanto ng mga protagonist na nagkamali sila tungkol kay Takamizawa, kaya't nagdesisyon silang umatras at hayaan siyang magpatuloy sa paghahanap kay Takiguchi. Magugulat na lang sila nang hindi pumayag si Takiguchi na makuha si Seiji kaya't hindi nagdalawang isip na saktan siya para mapigilan ang panghihimasok sa magandang pag-uusap nila ni Takamizawa. Nakita ng nerdy na batang lalaki ang ganitong matibay na ugali ng babae at nagsimulang mawalan ng interes sa kanya dahil hindi siya gusto ang mga matatag na babae. Dahil dito, nagdesisyon siyang tumakas mula sa kanya, ngunit hinabol siya ni Takiguchi na nahulog na sa kanya. Bumalik tayo sa nakaraan. Nakatagpo tayo kay Kuta Yuji, ang childhood friend ni Midori na lihim na umiibig sa kanya. Nagkaroon siya ng panaginip kung saan nakita niyang nagbabasa ng klasikong kwento si Midori ng Snow White, ang prinsesa na tinangnan ng masamang mangkukulam. Nakita ni Kuta si Midori bilang Snow White at ayon sa kwento, isang prinsipe ang gumigising sa prinsesa sa pamamagitan ng isang halik ng tunay na pag-ibig. Naniniwala si Kuta na siya ang prinsipe ni Midori, ngunit nadismaya nang matuklasan na ang prinsipe ng babae ay walang iba kundi si Seiji. Ang eksenang ito ay gumising sa kanya mula sa panaginip at nagtataka siya kung paano ipapahayag ang nararamdaman kay Midori kapag siya'y magising mula sa kanyang walang malay na kalagayan. Sa isa pang eksena, nakikita natin ang protagonist kasama ang kanyang mga kaibigan na nakikipag-flirt sa ilang mga babae na kanilang inimbita. Mukhang interesado ang batang lalaki sa pinakamahiyaing babae sa grupo dahil siya ang tipo niya. Ang hindi niya alam ay si Ayas ito na nakasuot ng ibang damit. Wala nang takot, ang batang lalaki ay naglakas loob na maglaro ng isang romantikong laro sa kanya. Ang laro ay binubuo ng bawat tao na kinakain ng isang stick ng tsokolate mula sa isang dulo hanggang magtagpo ang kanilang mga labi at maghalikan. Kinuha ni Seiji ang laro ng literal at nagsimula niyang lamunin ang tsokolate. Ang problema, si Ayas na gusto talagang halikan ng batang lalaki, ayaw na ang unang halik niya ay ganito. Kaya't binigyan niya siya ng magandang sapantoha, isang bagay na ikinasaya ni Midori dahil hindi niya nais na maghalik si Seiji sa ibang babae. Kinabukasan, hindi pinansin ni Ayas ang protagonist at pinahirapan siya. Hindi naintindihan ng batang lalaki kung bakit siya tinatrato ng ganito, ngunit dahil wala siyang oras sa drama, nagdesisyon siyang huwag na lang pansinin ito. Habang pauwi, tinanong siya ni Kuta at ipinakilala ang sarili bilang, may kailangan akong pag-usapan tungkol kay Midori. Sinabi ni Kuta na kailangan ang tulong ng protagonist upang maibalik si Midori sa buhay. Naniniwala siya na sa isang halik mula sa batang lalaki na mahal siya, majay gising si Midori. Pinakiusapan siya ni Kuta na tulungan siya, ngunit tumanggi ang protagonist gamit ang excuse na sobrang abala siya. Nauunawaan ni Kuta at maghahanda ng umalis ngunit bago siya makaalis, nakipag-usap si Seiji tungkol kay Midori. Doon nalaman ni Kuta na lihim niyang iniibig si Midori. Sa pagkakatuklas na ito, ipinaalam ni Seiji na isa siyang tunay na kaibigan kay Midori dahil sobra ang malasakit niya dito. Masaya si Kuta sa kabaitan ni Seiji dahil akala niya magagalit ang batang lalaki sa kanya. Pagkatapos ng usapang ito, polite na nagpaalam si Kuta at ganun din si Seiji. Sa kabilang banda, hindi maiwasan ni Midori na malungkot dahil hindi siya kapareho ng nararamdaman ni Kuta. Nagsimulang magbalik tanaw si Midori sa kanyang nakaraan, at bagamat nagpapasalamat siya sa pagiging siya sa tulong ni Kuta, ang tanging mahal niya talaga ay si Seiji at pinagsisisihan niyang hindi nakapagsabi ng nararamdaman noon. Sa kabila ng lahat, masaya si Midori na bahagi siya ng buhay ng protagonist sa isang natatanging paraan at umaasa siyang magpapatuloy ito, dahil ang makasama ang batang lalaki na mahal niya ay isang malaking tagumpay sa kanya, at natupad ang kanyang pinakamahalagang pangarap. Kinabukasan, nagsimula si Seiji mag-aral para sa isang importanteng pagsusulit. Ang problema, wala siyang alam tungkol sa paksang differential calculation. Naalala niyang ang Midori ay nag-aaral sa isang mataas na paaralan, kaya't inisip niyang malamang ay alam niya ang paksa. Kaya't plano niyang ipasa ang pagsusulit sa kanya, ngunit kailangan muna niyang kumbansihin siya. Upang magawa ito, hinamon siya ni Seiji sa isang laro ng bato, papel, guni-guni, na nagsasabing ang mananalo ay magkakaroon ng kapangyarihang magpabili sa natalo ng kahit anong gusto nila. Tiwala ang batang lalaki sa kanyang tagumpay dahil hindi pa siya natalo sa larong ito, ngunit sa kanyang sorpresa, natalo siya ni Midori ng 3 beses. Bilang gantimpala sa pagkapanalo, humiling siya ng isang simpleng bagay mula kay Seiji, na sabihin ang, I love you. Bagamat madali lang itong gawin, hindi kayang sabihin ng batang lalaki ito, kahit na nasabi na niya ito sa ibang mga babae. Dahil dito, nagdesisyon si Seiji na kalimutan na ang laro at magpatuloy sa pag-aaral buong gabi.
Kinabukasan bago magsimula ang pagsusulit, ibinigay ni Ayas ang kanyang mga personal na tala kay Seiji. Ang mga tala na ito ay napakahusay na ginawa kaya't madaling maintindihan ng kahit sino. Kaya't nagpapasalamat ng labis ang batang lalaki. Naguluhan naman si Ayas sa pasasalamat ni Seiji dahil inaasahan niya ang isang mas romantikong sagot. Nang magsimula ang pagsusulit, pinagmamasdan ni Midori si Ayas, at ang tanging naiisip niya ay ang kanyang sarili, dahil ang batang babae ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakaraan. Sa ibang eksena, makikita si Kuta na papunta sa paaralan ni Seiji dahil nais niyang subukang hikayatin siya na tulungan si Midori na muling magbuhay. Sa kasamaang palad, nakatagpo siya ng mga salbahas sa pasukan ng paaralan at dahil tinrato niya sila ng may paghamak, tinawag silang mga delinquents dahil sa hitsura nilang kahawig ng protagonist, nagdesisyon silang dakpin siya at dalhin siya sa kanila. Ang eksenang ito ay nasaksihan ni Mihara, na agad hinanap si Seiji pagkatapos ng klase. Ikinwento ni Mihara kay Seiji ang sitwasyon at inilarawan si Kuta. Sa kabila ng paglalarawan ni Mihara, hindi alam ni Seiji kung sino ang tinutukoy ni Mihara, ngunit pagkatapos ay pinaalala ni Midori kay Seiji na si Kuta pala ang tinutukoy ni Mihara. Agad nagmadali si Seiji papunta sa lugar kung saan karaniwang nagtitipon ang mga salbaha. Si Kuta naman ay nasa lugar na iyon at tinatakot ng mga salbaha. Sa isang sandali, nagbigay si Kuta ng talumpati tungkol sa pag-ibig at kapayapaan, na lalong nagpagalit sa mga salbaha kaya pinatahimik siya. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay dumating si Seiji upang iligtas si Kuta at itama ang mga salbaha. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, nauurong si Seiji at napagod, ngunit sa kabutihang palad, tinulungan siya ni Midori upang tapusin ang mga salbaha at magtagumpay sila sa pagtutulungan. Pagkatapos nito, tiningnan ng mga protagonist si Kuta at nakita siyang nahihirapan. Nang malaman ni Kuta na si Midori ay bahagi ng katawan ni Seiji, time niyang hiling na makauwi na siya upang mabuhay muli at magkaroon ng kanyang orihinal na katawan, at upang magalak ang kanyang ina na makita ang kanyang buhay na anak. Bilang tugon, nagsalita si Seiji para kay Midori at sinabi kay Kuta na hindi balak ni Midori na umuwi, dahil ito ay isang desisyon na ginawa niya noon pa, kahit na masakit sa kanya na makita ang kanyang ina na malungkot. Nang magdapo ang gabi, ipinakita ni Midori kay Seiji ang isang magandang scarf na siya ay bigay. Labis na natuwa si Seiji sa romantikong kilos na ito, dahil palagi niyang nais makatanggap ng magandang scarf mula sa isang babae, isang bagay na ginagawa lamang ng magkasintahan. Ang hindi niya lubos na pinahahalagahan sa kilos na ito ay si Midori pala ang nagbigay nito at hindi pa siya komportable sa ideya na ang kanyang kanang kamay ay ang tanging batang babae na may interes sa kanya. Ito ay nag-iwan kay Midori ng mga pagninilay, at habang pinagmamasdan ng mga bituin sa gabi, nagsimula siyang sariwain ang lahat ng naranasan niya kay Seiji mula nang maging bahagi siya ng katawan ng lalaki. Inisip niya kung sulit pa bang manatili sa katawan ng batang lalaki at sa huli, napagtanto niyang hindi dahil pareho nilang nasasayang ang oras. Bagamat nagbahagi sila ng magagandang alaala, nagbago na ang kanilang buhay mula noon. Sa pag-iisip na ito, nagdesisyon si Midori na iwanan ang katawan ng protagonist, at natutunan ito ni Seiji nang magising siya sa kalagitnaan ng gabi. Nang suriin niya ang kanyang kamay upang makipag-usap kay Midori, nagulat siya nang makita niyang wala na ito. Kaya't kinabukasan, nakaramdam ng ginhawa si Seiji na maaari na siyang bumalik sa kanyang normal na buhay, ngunit hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang nangyari kay Midori. Samantalang si Midori ay nagising sa kanyang mansyon at nang makita siya ng kanyang ina, tumangis ito ng saya. Pagbalik kay Seiji, nang makarating siya sa klase, sinubukang makipag-usap ni Ayas sa kanya, ngunit sa kanyang gulat, tinratong masama siya ng batang lalaki sa harap ng lahat, na nagdulot ng gulat sa iba pang mga estudyante. Pinilit ni Seiji na umalis sa klase at pagkatapos ay naglakad sa lungsod. Sinundan siya ni Mihara at tinanong kung bakit niya tinrato si Ayas ng masama sa harap ng lahat. Pagkatapos nito, naglakad pa uwi sina Seiji at Mihara at sa daan, hinarang sila ng mga salbaha na tinalo ni Seiji noong nakaraang araw kasama ang isa pang grupo ng mga rival. Humiling ang protagonist kay Mihara na umalis dahil plano niyang ayusin ang problema ng mag-isa, tiyak na kaya niyang talunin sila ngayon dahil normal na ang kanyang kamay. Napatunayan ito nang makalipas ang ilang sandali, makikita siya na ginagamot ang kanyang mga sugat matapos ang laban, at sa mga sandaling iyon ay lumitaw si Ayas sa likod niya upang tulungan siyang magpagaling at nag-alok ng panyo upang patuyuan ang kanyang mga sugat. Tinanggap niya ang tulong na ito ngunit sa magaspang na paraan, dahilan upang tanungin siya ng dalaga kung bakit siya kumikilos ng ganito, samantalang naging mas mabait siya sa kanya at sa lahat ng iba pa sa mga nakaraang panahon. Sinabi ng binata na wala itong kinalaman sa kanya dahil ito ay isang bagay na tanging siya lamang ang nakakaalam. Bilang tugon, sinabi ni Ayas na ang lahat ng nangyayari sa kanya ay may kinalaman sa kanya,
At pagkatapos nito ay sumigaw siya ng, "Mahal kita." Nang marinig ni Seiji ang pag-amin ni Ayas, ipinaabot niya sa kanya na hindi niya na ipapakita ang parehong nararamdaman dahil may iba na siyang iniisip, si Midori. Bagamat hindi sinabi ni Seiji ang eksaktong pangalan ni Midori kay Ayas, malinaw na ipinahayag niya na pakiramdam niya'y walang laman siya matapos mabuhay kasama ang isang babae na palagi niyang tinrato ng hindi maganda at hindi pinahalagahan ang pagmamahal nito. Tugon ni Ayas na ang kawalan ng laman na nararamdaman niya ay ang pakiramdam ng pag-ibig. Kaya't wala nang matitira pa, pinapalakas ni Ayas ang loob ng binata na magsikap na mapanalunan ang babae na minamahal niya. Sa mansyon ni Midori, kita siyang nakatanaw mula sa bintana sa labas, sinusubukang alalahanin ang lahat ng naranasan niya kay Seiji, subalit tila wala siyang naaalala. Doon dumating si Kuto nang hindi inaasahan, at nang malaman niyang wala siyang alaala at natutulog siya dahil ang kanyang kaluluwa ay nais na pumunta sa ibang lugar maliban sa kanyang katawan, nagkaroon siya ng panloob na salungatan. Bagamat nais niyang sabihin sa kanya ang lahat tungkol kay Seiji, hindi niya magawa dahil natatakot siya na kapag sinabi niya ito, baka magbago siya at maging muli siyang kanang kamay ng binata. Samantalang sa kabilang banda, pagbalik ni Seiji sa bahay, nagulat siyang makita na dumalaw ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Maaari siyang magsaya kasama si Midori at magbigay ng mga candy, ngunit nang mapansin niyang wala na si Midori sa kamay ng binata, pinagsabihan siya nito at binigyan siya ng aral, iniisip na may mali siyang ginawa sa kanya. Ipinaliwanag ni Seiji na hindi niya alam kung anong nangyari sa babae at bigla na lamang itong nawala mula sa kanyang kamay. Naunawaan ito ni Rin at tinanong ang kanyang kapatid kung balak ba niyang bisitahin si Midori, na sinagot niya ng hindi. Sapat na ang sagot na ito upang magsisi ang babae sa pagkakaroon ng isang duwag na kapatid, kaya umalis siya at kinuha ang candy na balak niyang ibigay sa babae. Matapos umalis si Rin, pumunta sa kanyang kwarto si Seiji at iniisip si Midori habang tinitingnan ang scarf na ipinanahi ng babae para sa kanya, at doon natuklasan niya ang diary ng babae. Kaya't kinabukasan, pinuntahan niya ito upang ibigay ang diary. Nang dumating sa mansyon ng babae, ang binata ay nagpasya sanang ibigay ito tulad ng plano, ngunit sa huli, nagpasya siyang hindi ito gawin dahil ipinaliwanag ni Kuto na wala nang ang alaala si Midori tungkol sa kanyang mga karanasan sa kanya at ang pinakamainam para sa kanya ay ang kalimutan ito. Naiintindihan ng binata at umalis na siya, ngunit naramdaman ni Midori ang kanyang presensya at nang tumano mula sa kanyang balkonahe, nakita siya nito at nagsimula siyang maramdaman ang matinding kalungkutan na halos magdulot ng pagkawala ng malay. Sa kabutihang palad, huminga ng malalim ang babae at kumalma, at pagkatapos ay sinundan niya si Seiji na sa wakas ay ipinahayag na ang kanyang nararamdaman. Kita natin ang babae na naglalakbay sa buong syudad, hinahanap ang binata, ngunit kahit gaano siya magsikap, hindi niya siya mahanap. Nang maglaon, napag-alaman na si Seiji ay bumisita sa mga puok na dating pinupuntahan nila ni Midori kasama ang kanyang kanang kamay, at habang ginagawa ito, binasa niya ang diary ng babae. Habang binabasa ito, ngumiti ang binata nang makita ang lahat ng isinulat ng babae tungkol sa kanilang mga karanasan bilang magkasama, ang unang araw nilang nagkita, ang panahon na nagpunta sila sa hot springs kasama si Rin, ang mga pagkakataon na inalagaan siya ng babae nang siya ay magkasakit, at ang pagkakataon na tinulungan siya nitong magpahiya sa guro ng pisikal na edukasyon. Matapos basahin ito, iniwasan ni Seiji ang kanyang matigas na panlabas na ugali at ipinakita ang kanyang sensitibong bahagi, habang natutunan niyang nagbago ang kanyang buhay mula nang dumating si Midori at ang katotohanan na bigla siyang nagpakita at umalis na hindi nagpapalam. Samantala, matapos maghanap sa buong syudad, sa wakas ay natagpuan ni Midori si Seiji sa fountain sa parke na matagal na niyang gustong bisitahin kasama siya. Nakita ng babae ang pagkakataon na magpahayag ng kanyang pagmamahal sa binata, at nang gawin niya ito, nagulat siya nang marinig si Seiji na nagsabi na alam na niya ito. Ipinahayag ng binata na alam niya dahil naging kanang kamay siya ng babae ng matagal, kaya sinabi niyang alam niya dahil nararamdaman din niya ang pareho sa kanya. Nang marinig ito ng babae, hindi niya mapigil ang umiyak. Kinabukasan, nagising siyang masaya, alam niyang sa wakas ay naipahayag na niya ang kanyang nararamdaman sa binata at mas masaya pa siyang malaman na ang nararamdaman niya ay kapareho din ng kay Seiji. Salamat sa panunood. Kung gusto niyo pa ng ganitong content, comment niyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.